Hello. Good afternoon po, church. Good afternoon, everyone. Ayan. Batiin po muna natin yung mga nasa harap at likod natin tsaka mga katabi natin ng Blessed Sunday. Ayan. And binabati rin po natin ang mga nanonood sa kanilang mga bahay online. Magandang Blessed Sunday po sa inyong lahat. And tayo po tayong lahat and let us praise God. All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creations give you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. All to you, oh God, we bring. As we bring you everything, Jesus. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear and all may see. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Yes, holy is the Lord. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Church, sing, holy is the Lord. The Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. We all sing. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. God is great, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. See, God is great, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. Yeah, we're living
'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Yes, we praise you, Lord God. We're living in the glory of your name. Sandra. There's no one like our God. He is the God of all. He is the God of this city. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There's no one like you, Jesus. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. You're the God of the city. God of the city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. Yes, you are. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There's no one like you, Jesus. There is no one like our God. 'Cause there is no one like our God. To come, greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. It's greater things have yet to come. Things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. 'Cause there is no one like us. Church sing. 'Cause there is no one like our God. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Church, sing greater things. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city.
and greater things are still to be done here. Yes, Lord, we're grateful for everything you do, Panginoon. Again, fear is lost in all you are, and I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me, I know that you've called me. I lost myself for good within your promise, and I won't hide it, I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, You find peace in you. finding peace again. Fear is lost in all you are, And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me, I know that you've called me. I lost myself for good within your promise, and I won't hide it, I won't hide it. Jesus, we believe in you. Jesus, I believe in you. I would go To the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Yes, Jesus, we believe in you. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God, Lord. As we praise you, Jesus. Jesus, come on, church, sing. And I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Jesus, we believe in you. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God,
that you are God, Lord. Yes, Lord God, we will go to the ends of the earth, Panginoon, just to praise you, Lord God. Just to give you thanks, Panginoon. Just to praise you with all our hearts. We will go to the ends of the earth to proclaim your greatness, Panginoon. To share our love with you, Panginoon. To proclaim your love for us. And in this afternoon, Lord God, as we continue to praise you, Panginoon, open our hearts, open our minds. Let the Holy Spirit guide us, Panginoon. We want to be closer to you, Lord. We want to give you honor. We want to bless your name this afternoon. We just want to lift your name. We're singing everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Happy New Year! Pwede pa ang bati, ano? Hanggang ngayon, pwede pa. O, second Sunday pa lang naman ng bagong taon eh. So, Happy New Year sa ating lahat muli. At magandang hapon. At welcome sa bawat isa sa atin. Okay, very excited akong makita kayong muli. Nung huli ko kayong nakita ay nung Kapaskuhan pa, ano? Sunday nung Christmas season. Pero salamat sa Panginoon, purihin ang kanyang pangalan at lahat tayo ay malakas, malusog at binigyan ng bagong taon upang ating maipamuhay ang buhay na binigay natin na may layunin na magbigay ng puri at magbigay ng kaluwalhatian lamang sa kanyang pangalan. So praise God, andito tayo ngayong hapong ito. At it's good to see each and every one of you. 2026 na ang ating taon, ano? So, kuminsan kasi, pag bagong taon, nagkakamali pa tayo pagsusulat ng mga petsa. Yung 2025, uy, mali, 2026 na pala ngayon. So, itong mensahe natin ngayong hapon ay binigay sa akin ng Panginoon na parang burden na ibahagi sa inyo dahil tama-tama ito, naaangkop sa atin dahil ang NCCC, sa aking pakiwari, sabihin nyo sa akin kung ako yung nagkakamali, ay isang family church. Tama po ba, mga kapatid? Oo. Ngayon, ang mga pamilya, siyempre, lumalaki. Pag nagkakaroon ng mga anak, nagkakaroon ng mga apo, yan. Okay? So, families grow because of childbirth. Hindi po ba? Pero dahil tayo ay family church, ayaw naman natin na yung paglago natin bilang isang iglesia o bilang isang church, nakaasa lamang dun sa kapanganakan ng mga bagong mga anak, mga apo, di ba? Gusto natin lumalago din tayo
in number, not because we are giving birth to children, all right? But we are giving birth, so to speak, to new disciples in the Lord Jesus Christ. So ito ang ating pamagat ng ating mensahe ngayong hapon to. The family that leads principal household leadership for the church in Marikina. So yung church dito, anong church yan sa tingin ninyo? Oo, yung NCCC. Oo. Hindi naman ako nag-speak pa naman sa ibang churches dito. Although dito sa Marikina, meron GCF Marikina. Alright, there's a Green Hills Christian Fellowship in Marikina. But masasabi ko sa inyo, I have not actually visited a sister church of GCF in Marikina. Ang NCCC lamang ang church so far na aking regular na attendant, because every first Sunday naman doon naman ako nakatoka sa GCF Main. Anyway, so itong title natin ngayon, The Family That Leads. Usually unusual para sa atin na na marinig yung family at saka leadership together. Kasi usually, pag naiisip natin ang leadership na sa loob ng iglesia, ang na-associate natin dyan, mga pastor, mga elder, mga deacon, di ba? O yung mga tinatawag nating leaders dito, o yung worship team dito sa harapan. Pero, biblically, mga kapatid, ang leadership, hindi ho nagsisimula sa posisyon yan. Okay, leadership begins with influence. Nagsisimula sa impluensya. At ang impluensya, saan sa tingin nyo nagsisimula? Sa tahanan. Sa pamilya. Doon po nagsisimula ang impluensya. Oh, sino pong nauunang naging impluensya ng mga bata, ng mga anak? O, tayo lahat, naging anak tayo. No? Sino yung unang impluensya sa buhay natin? Magulang natin. Right? So, that's why influence actually begins in the home. Very important yan. Dito po sa Marikina, masasabi natin na ang pananampalataya ay laganap. Hindi lamang tayo dito sa NCCC ang may pananampalataya. Hindi lamang yung mga tiga GCF Marikina ang may pananampalataya. Kasi dito po sa ating syudad o dito sa ating bayan, marami hong mga uma-attend din ng mga ibang iglesia, mga ibang churches. Okay? Maging Catholic man yan, okay? O mga ibang mga masasabi nating evangelical churches, may pananampalataya yung mga taong yun. So, I'm using faith here in a generic sense, yung pananampalataya. So, ang katanungan ganito, anong mga klaseng pamilya ang ginagamit ng Diyos para mahubog conviction? Ang conviction, matibay na pananampalataya. Ang conviction at naipapasa ang pananampalataya at nagkakaroon ng influensya. Okay? So, itong hapong ito, magbabahagi ako ng 6 na prinsipyo kung saan pwede natin makita o magamit ang leadership o pangunguna, hindi pamumuno, pangunguna, okay, that's what leadership is, pangunguna ng mga pamilya. So, unahin natin, yung principle number 1. Pwede ba natin basahin together? Principle number 1. Leadership is influence rooted in credibility, not position. Ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, ang pangunguna ay influensya. That's what it is. Leadership is influence. At nakaugat ito sa kredibilidad, hindi sa posisyon. Maski wala kayong posisyon sa isang iglesia, posisyon sa komunidad, posisyon sa gobyerno, posisyon sa kumpanya, okay? Pag may influensya tayo, yun na ang matatawag nating leadership. Ngayon po, doon sa may social media natin, marami dyan na tinatawag nating media influencers. Di ba? At bakit? Kasi nai-influensyan tayo ng mga taong yon. Okay? Recently, nagbukas ako ng TikTok. Hindi ako mahilig sa TikTok. Bumukas lang ako kasi may pinadala sa aking link, TikTok link, nabuksan ko gano'n. Tapos, ayan na, nakita ko na si Matet, nagbebenta ng kung ano, ng mga pabango, so on and so forth. Tapos live, yung kanyang pagbenta. At nakikita nyo yung mga doon, gumagalaw na, maraming like, gano'n. So, ibig sabihin, habang live,
nagbebenta siya, mayroong mga diskwento. So mas lalong bumibili yung mga tao habang nanonood live sa kanya. So she's just one example, ano? Isang ehemplo lamang siya ng matatawag natin social media influencers. Pero napakadami mga kapatid. Pero itong importante, sabi nga natin, ang leadership ay impluwensya na nakaugat sa kredibilidad, hindi sa posisyon. Yan, ano? So, biblically, makikita natin, yung abilidad na mahubog ang direksyon at saka conviction sa ibang tao, yun po ang tinatawag na leadership. Hindi siya nagsisimula sa isang office, title, or authority, pero nakaugat niya sa credibility, consistency, at visibility of life. Pag sinabi natin credibility, yung kapanipaniwala. Di ba? Nagiging kapanipaniwala. Kailangan may consistency. Okay, patuloy, pare-pareho yung kilos, hindi pa bago-bago. At visibility ng buhay. Nakikita natin, ano? Laging visible yung tao na yon. Pwede natin ma-access yung tao na yon. That's what makes for leadership. Pero ang pinakaugat talaga yun, yung credibilidad. Tayo po, sumusunod tayo sa isang tao na sa tingin natin ay kapanipaniwala. Okay? Hindi siya kailangan taas ang posisyon, pero pag naniniwala tayo sa mga salita niya at dahil yung kilos niya sumasang-ayon dun sa kanyang salita, meron siyang, in other words, integrity or integridad, na nai-influensyahan tayo ng taong yun. Okay? So very important yan para sa atin. Nais natin maging influential, kailangan meron tayong built-in na credibility. So, sabi dito, the household is the first and most honest context where leadership is tested. Nasa tahanan daw ang pinakauna, pinaka-honest, pinakatapat na konteksto kung saan ang pangunguna ay tested. Nakikita kasi ang leadership dun sa tahanan. Ano? So dito sabi, what we say at the church is measured against how we live at home. Diba? Kung ang NCCC, mayroong reputation tayo, supposedly as a church, ang talagang basihan niyan, yung mga tahanan natin. Okay? It's our homes. At bakit? Okay? Because leadership, dun sa salita ng Diyos, ang testing ground talaga niya, nasa household. Okay, makita natin sa Genesis 18, 17 to 19, ano? Okay. Ang sabi doon, basahin ko sa inyo, 17 ng Genesis 18. And the Lord said, shall I hide from Abraham what I am doing? Since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I have known him in order that he may, pakinggan nyo to, that he may command his children and his household after him. Ayan. That they keep the way of the Lord to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. So, alam natin that Abraham leads by commanding his household after him. Okay? Wala pang church noon. Wala pang iglesia. Wala pang mga gobyerno nung panahon na yon. Okay? But there was already leadership in Abraham, and it was given to him by God. Dito naman sa Deuteronomy 6:6-9, makikita natin yan, that bahagi ito ng tinatawag nating batas na binigay sa Israel, is influence is through repeated and lived instruction. No, sabi dito, and these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. Kailangan ituro daw sa mga anak. You shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Nasa buhay, nasa pang-araw-araw na buhay. It's constant lived instruction. You shall bind them as a sign on your hand. They shall be as frontlets between your eyes, and you shall write them on the doorposts of your house. So, ang salita ng Diyos, isinusulat. Kaya makikita niyo yung mga Hudyo, ilan sa kanila na mga dedicated, meron silang mga kahon na nakasulat, tapos tinatali dito sa kanilang mga
mga kamay nila, tinatali nila. Tapos meron din kahon dito, tinatali nila sa ulo nila. Ang laman nun, mga scripture verses. Tapos doon din sa mga poste ng bahay nila, may mga nakasulat. Very important kasi ang salita ng Diyos. At yan ay itinuturo sa loob ng tahanan. Doon din sa 1 Timothy 3, 4-5, sa pagpili ng mga elders, nakikita din na ang leadership nagsisimula sa tahanan. Mga pinipiling elder dapat ay leader sa kanilang tahanan. Sabi doon, one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? So ang leadership, nauuna muna sa tahanan bago dito sa iglesia. Hindi ho baliktad, mga kapatid. Okay? Ang pagpili natin ng ating mga leaders is based on their leadership in their homes. Very important po talaga ang tahanan. So, ang kasi ito para sa mga pamilya dito sa NCCC, Sabi dito, a family may be orthodox in belief and still fail to lead if credibility is absent. Kung walang kredibilidad ang isang pamilya sa loob nun, ay mahirap manguna ang pamilya na yun o magkaroon ng impluensya. Okay? Yung pamilya na yun. Diba? Masasabi natin, for instance, naniniwala kami sa leadership, ng kalalakihan, okay? Naniniwala kami sa spiritual leadership. Pero kung yung kalalakihan dun sa loob ng mga tahanan ay hindi nangunguna sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa panalangin, sa pumumuhay nila, walang kredibilidad ang pamilya na yun. Okay? Children and guests experience real leadership before they hear the teaching. Kasi nakikita po sa buhay ang ating pamumuno. Leadership is seen through our words and our actions. Sabi nga, actually, yung actions mas matibay pa nga kaysa salita. Kaya may nagsabing, actions speak louder than words. Kasi yung kilos natin, hindi nagsisinungaling. Diba? We may lie with our lips, but our actions betray the truth. And so, household leadership always precedes church leadership. It is not the other way around. Ang implikasyon din po nito, mga kapatid, ay ganito. Maraming, at nakita ko na sa ibang mga iglesia, na yung biblical education ng mga anak, inaasa lamang ng mga magulang doon sa Sunday school teacher. Okay? Mali po yun, mga kapatid, sa totoo lang. Hindi natin makikita ang Sunday school teacher sa salita ng Diyos. In the Bible, there's no such thing as a Sunday school teacher. The ones who teach the children about the Word of God are who? The parents. Ang magulang po ang nagtuturo. So very important po sa atin ito. Habang maliit po yung mga anak natin, okay? Dapat yung mga magulang, kung ano yung kaalaman natin sa salita ng Diyos, we take responsibility, tapos itinuturo natin sa ating mga anak. Okay? While we still have influence upon them. Alam naman po natin ngayon, ang mga bata ngayon, they become very independent at an earlier age. Kaya kuminsan, pag may katigasan na ng ulo, dahil medyo matanda na, nawawala yung influensya ng magulang. Okay? But we must be able to influence our children even while they are young. So, kailangan talaga may consistent presence and integrity tayo, Consistent presence sa ating mga pamilya. Hanggat maaari, mga suggestion ko lamang ito. 1 intentional shared family time per week. Pag sinabi nating intentional, talagang layunin natin, magsama tayo bilang isang pamilya. Hindi naman kailangan pag-aralan ng salita ng Diyos, pero importante, may presensya, pakikinig, may consistency. Kasi pag merong ganon, tumitibay. Okay? Tumitibay yung pagsasamahan within the family. And it's very important that we do that. Phones away and attention is given. Kasi kung minsan, magkakasama nga, pero kanya-kanyang, di ba, kanya-kanyang device. Si mami, yan, may pinapanood. Si daddy, may pinapanood. Yung anak, may pinapanood. Magkakasama nga sila, pero hindi sila nagpapansinan.
Okay? Ang nagiging importante, yung device nila. Okay? So even for a moment, di ba? A few minutes or a few hours in a day, family should be able to come together and intentionally engage with one another. Yun talaga nakikinig, nag-uusap sa isa't isa, na yung connection with the members of the family is the priority. Okay? Ang principle number 1 natin, mga kapatid. What is principle number 2? Basahin natin. God designed the family as His primary context for forming conviction. Idinisenyo pala ng Diyos, mga kapatid, ang pamilya bilang primero niyang konteksto sa paghubog ng conviction. Ano uli yung conviction? Matibay na pananampalataya o matibay na paniniwala. Okay? Kasi ang paniniwala, maaring pabago-bago. Pero ang nais natin, o yung pananampalataya natin, maging matibay. And faith becomes when it is formed in the household. Ako po, matagal nang mananampalataya. 7 years old ako nung nagsimula kaming umattend ng unang Brethren Church namin sa San Juan Gospel Chapel. Okay, sa may sa may Alake. I was just 7 years old. At masasabi ko yung pamilya namin, my parents and my sister, regular kaming uma-attend dun sa, pero we were attending it as a family. As a family. Okay? Tapos naging elder nga yung aking ama. Okay? May spiritual leadership sa church. May spiritual leadership din sa tahanan. So, God designed the family as His primary context for forming conviction. Because before there were churches, before there were ministries or nations, there were already households. Bago pa nagkaroon ng yung unang iglesia o yung unang church ministry o yung mga bansa, una talaga mga tahanan. Nasa Biblia yan. So talagang ang strategiya ng Diyos para sa pangmatagalang pananampalataya, yung God's strategy for long-term faith transmission, yung pagpasa-pasa ng pananampalataya has always been generational, not institutional. Ang ninais talaga ng Panginoon na ang pananampalataya natin ay mahubog sa loob ng pamilya at maipasa to the next generation through families. Not church institutions, not church programs. Okay? Kasi bakit po? Ang church, ilang beses po ba tayo nagtitipon-tipon dito? Once a week lang, hindi po ba? Once a week. Tapos ilang oras? Mga 1 to 2 hours. Hindi po ba? Tapos papaalam na tayo. Hindi natin pwedeng iasa yung pananampalataya, ang paghubog ng pananampalataya ng mga anak natin o yung next generation doon sa 1-2 oras na yon. We have to form them in the household where we live with our family members, where we live with our children. So conviction is not primarily formed through events. Di ba? Maganda ito. Matatawag natin event ito, kaganapan. Okay? Hindi nahuhubog ng matibay ang ating pananampalataya sa kaganapang ito. Okay? It has to be through proximity, through repetition and shared life. Sa tahanan po lang natin nakikita yan. Hindi po ba? It's only in the home that we have these things. So ito po ang key insight natin dito. Yung institutions can inform belief. Tulad po ang ginagawa po ng mga namin dito, ni na Kuya Aser, alright? Mga spiritual leaders ninyo dito sa church. Okay? And how do we lead? We lead and inform your belief by preaching to you. So, kami na kapatid na Rapi, Kuya Aser, nagre-redondo, masabing ganon. And we are informing your belief. Informing, natututo kayo, in other words. Pero sa loob ng tahanan, dapat nahuhubog ang conviction. Tumitibay. Di ba? Kasi pag nakita naman ninyo, pinipreach namin dito, pero doon sa tahanan, hindi nakikita
yung pamumuhay, hindi through the life, shared life together, nagiging mahina yung pag-form ng conviction. So, but it must form within the family. Di ba? So, ang biblical grounding natin, tulad na sabi natin, nung Genesis, verse 1 and 2, ano nakikita? Genesis chapter 1 and chapter 2. In the beginning, naglikha ang Diyos. Anong una niyang linikha? Ang sang nilikha. Pero, ultimately, sino ang nilikha ng Diyos? Hindi si Eva muna, no? Kailangan si Adan at si Eva. Usually, sinasabi na, at si Eva. Hindi ba? At anong sabi sa kanila? Have dominion over all creation. Okay? Ang mga papuri na dapat ilaan sa Diyos, ang kanyang lakas, kapangyarihan, at yung kanyang magagandang gawa, dapat itinuturo sa mga anak. Sa next generation. Sino po dapat magturo dyan? Magulang na naman. Parents. Okay? Sa Deuteronomy chapter 6, simulan natin sa verse 6. Nabasa na natin ito ngayon. Kanina pala. These words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. You shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Diba? So, lahat po yun. It's all about the household. It's all about the family. Institutions can inform belief, but it is families that form conviction. So, anong implikasyon po para sa atin? Di ba? Ang iglesia po natin dito sa NCCC, nagpapatibay po ng pamilya. Pero, hindi kapalit po ito ng pamilya. Tumitibay po ang mga pamilya pag tayo nakikita-kita. It strengthens us. Dumadagdag sa spiritual health natin as a family, as a spiritual health, yes, as families, individual families. But our gathering as a church cannot replace families. So, sabi dito, strategic planning, pag nagpaplano yung mga leaders dito sa church, yung mga elders ninyo dito sa church, pag na-ignore ang household sa pagpaplano itong coming year, 2020, hindi coming year, nasa 2026 na ito. Okay? Itong year na ito, pag pinaplano ang taon 2026, kung ano ang gaganapin ng isang church, pag ini-ignore ang mga household, mga tahanan, magiging mababaw yung mga planong ito. So we see that yung future health o yung panghinaharap na kalusugan ng NCCC visible lamang sa mga pamilya. Kung matibay po ang mga pamilya natin sa NCCC, makikita po yung church health is visible because of the family's spiritual health. Okay? Doon po talaga ang basis niyan. So very important na mapatibay natin yung spiritual health ng bawat pamilya. That's where it lies. Not the other way around. Okay? So the spiritual health of the church the basis is the spiritual health of each family. So ang magandang household pattern para sa atin, kailangan on a weekly basis, merong exposure yung ating pamilya sa salita ng Diyos. Hindi lamang dito sa iglesia. At least sa tahanan natin, 10 to 15 minutes, maglaan tayo ng oras with family members, buksan natin ang salita ng Diyos, okay? Read a short biblical passage together. Hindi naman kailangan ma-explain ang lahat ng bagay doon, nasusulat na, There's no pressure to explain everything. The important question is this, one simple question. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos ukol sa Kanya at ukol sa Panginoong Jesus? Very important. Bakit? Because how we understand God and how we understand our Lord Jesus Christ makes us love Him more. Pag mas nakikilala natin ang Diyos, mas nakikilala natin ang Panginoong Jesus, kaya nating mahalin siya. The more we know a person, the more we love. Okay? And that's why, kung yung kaalaman natin sa Panginoong Jesus gusto nating lumalim, kailangan basahin natin ang Kanyang salita. We must read the Word of God. And we must understand God more and His Son, the Lord Jesus Christ. We have to know Him through His Word.
Okay, yan ang principle number 1, principle number 2. Principle number 3 na tayo. Okay? Halfway. Halfway na tayo. Principle number 3. Anong sabi dito? The family that leads cultivates communion with God, not merely religious activity. Ang pamilya daw na nangunguna, kinocultivate daw nito ang communion. Hindi ho, pag sinabi natin communion, usually sa konteksto ng Katoliko, ano ibig sabihin natin doon? Yung hostya lang actually. Di kasi tayo pinaiinom ng alak eh. Yung pari lang yun eh, di ba? Pero dito tayo, di ba? Oh, ang tanong ko pala, anong linggo tayo nagko-communion dito? Communion. First Sunday, right? First Sunday. So, pero ang salitang communion, okay, ang ibig sabihin talaga niyan sa English is close and intimate communication. Yun pong ibig sabihin ng communion. So, communion with each other means yung closeness o yung malapit at matibay na, okay, o intimate na pakikipag-ugnayan, pag-usap, pakikinig. Remember that communication is two-way. Hindi lamang yung nagsasalita, dapat may pakikinig din. So it is not merely religious activity. So when we commune with God, we commune directly with Him. Nakikinig tayo sa Kanya base sa nasasabi niya ukol sa Kanyang sarili, sa salita ng Diyos, at nakikipag-usap din tayo sa Kanya. So here is a very important distinction that we need to make. Prayer, properly defined, is asking God for something. Okay? Prayer is only one type of communication, mga kapatid. Isang type lang yan ng communication. Pag meron tayong kahilingan sa Diyos, ang tawag dyan, prayer. Lord, loobin ninyo, ito po ang mangyari. Yan. Okay? But, pag tayo ay iniaangat natin ang pangalan, okay? Anong tawag doon? Praise ang tawag doon. Okay? So, communion with God is the broader category of relational engagement. Pag nakikipag-engage tayo sa Diyos. At ang nasa loob niyan, yan, prayer, asking. 2, thanksgiving. 3, confession. 4, scripture meditation. Yung binabasa natin ang salita ng Diyos, tapos pinagmumuni-munihan natin. At maaring yung meditation na yan is throughout the day. Di ba? Kaya maganda na memorize natin yung salita ng Diyos at ating iniisip throughout the day. Meron din tinatawag na reverent silence. Reverent silence na yan. Yung bang hindi lang magsalita, pero ina-acknowledge natin yung presensya ng Diyos. Yung katahimikan, mga kapatid. Silence is very important. Okay? Sa mundo natin kasi, napakaingay ng mundo natin ngayon. We live in a noisy world. Pag noisy, marami hong bagay na nagbibigay ng na kumuha ng ating atensyon. Pero pag silent po, talagang nakafocus lang tayo sa Diyos, di ba? Siya lang yung iniisip natin, tahimik lamang tayo. Very important yung mga moments na yan. May sinasabi sa salita ng Diyos is, be still and know that I am God. Pag sinabing be still, lahat po yun, Hindi lamang yung katawan natin. Yung ating isip at puso din, still, hindi gumagalaw. At yung ating kaalaman ay nasa Diyos. Inaalam natin siya. Be still and know that I am God. So, reverent silence, very important. At ang sabi dito, isa pa, is God-centered conversation in daily life. Hindi ibig sabihin nito na kada bukang bibig natin may salitang Jesus, may isang salitang God, o may salitang Lord. Hindi po. Ang ibig sabihin yung God-centered conversation, yung layunin po ng ating pakikipag-usap, ang motivation po nyon ay laging ang pinanggagalingan ay ang Diyos. It is motivated by God. Okay? Hindi kailangan every dulo ng sentence, my Lord or my Jesus. Hindi. No. Our conversation with people is motivated by our love for God. God-centered
conversation in daily life. So, lahat pong mga bagay na yan, yung prayer, thanksgiving, confession, scripture meditation, reverent silence, God-centered conversation in life, lahat po yan, matatawag natin communion with God. Communion po yan. That's intimate communication with God. At ang communion po, alright, ang nahuhubog na sa atin ito ay yung dependence sa Kanya. Nakaasa tayo palagi sa Diyos. Pag tayo ay lagi nakikipag-usap sa Diyos, nakikinig tayo, meron tayong pag-asa. Okay? Patuloy na asa sa Diyos. Nagiging humble din tayo, di ba? We lower ourselves before God. And there is what you call spiritual coherence. Ang ibig sabihin nito, yung buhay po natin, mayroong consistency sa spiritual life natin. Nagiging consistent yung buhay Kristiyano natin. Hindi pa bago-bago. One day, happy tayo. Okay? Next day, depressed tayo. Sa ibang araw naman, parang okay lang. Ganun. Hindi. Meron tayong joy sa Christian life. Very important po itong salitang joy na ito. Okay? Kasi ninanais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaligayahan sa buhay Kristiyano. Alright? Joy in the Christian life does not mean the absence of problems or the absence of sorrow. Joy is rooted in the presence of Christ in our lives. Nakaugat po yan sa presensya. Pag nadadama natin, naiisip natin palagi ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin, meron tayong joy sa ating buhay. Okay? So, there is consistency. Nagkaroon ng consistency sa buhay Kristiyano. Okay? So, prayer is an act within. Very important po ang prayer. Kasi ang Panginoong Hesus natin, nananalangin. Pero hindi ho lagi siyang nananalangin. Marami ho siyang ibang ginagawa, ang Panginoong Hesus. Diba? But he would spend a lot of time doing prayer. But there were times that he would just be alone, silent, di ba? No? That is yung communing also with God in silence. So, communion is the life context in which prayer makes sense. Now, the question is, why does this form leadership? Itong communion with God, yung pagiging malapit na pakikipag-usap sa Diyos. Kasi sabi, families that live in communion with God, pag malapit yung ating pakikipag-usap, yung pakikinig natin sa Diyos, yung intimate relationship natin with God, as a family, meron tayong consistency, okay? Meron tayong peace, may kapayapaan tayo within the family, at saka meron tayong tinatawag na theological stability. Ano ito? Very important po ito mga kapatid, itong theological stability. Kasi sa mundo natin ngayon, napakaraming mga katuruan na labag sa salita ng Diyos. And you will find that. Magbukas ka lang ng social media account natin. Marami mga kumukuha sa ating atensyon na ang pinanggagalingan ng mga mensahe na yon ay hindi ang Diyos. Galing sa tao at maaring galing kay Satanas. Galing sa kaaway. Right? Ang kailangan natin para maging matibay yung pananampalataya ng ating mga anak dun sa ating pamilya, yung next generation, ay within the family, okay, meron tayong close communion with God as a family. Nagiging matibay yung ating pananalig, yung ating pananampalataya. At hindi pa bago-bago, okay, depende sa kung anong narinig sa Facebook, kung anong narinig sa YouTube, okay, sa TikTok, o kung ano-ano pang mga social media platforms. Okay? And this widens also acceptance and trust in others over time. Kasi nakikita tayo ng ating mga kapitbahay, mga katrabaho, kamag-anak, kaibigan, okay? Nagkakaroon sila ng tiwala sa atin kasi nakikita nila na ipapamuhay natin yung ating pananampalataya bilang pamilya. And remember, sabi nga natin, it is credibility that is the root of influence. Kaya kung nais natin ma-influensyahan ang ating mga kapitbahay, kamag-anak, katrabaho, kaopisina, boss, okay, yung mga nasa ilalim natin, very important that we have that credibility and that integrity. It widens acceptance and trust in others. So kailangan, as a family,
we should establish simple and repeatable household rhythms. Pag sinabi natin rhythm, ang ibig kong sabihin lamang po dyan ay ugali. Kaugalian ng isang pamilya. Okay? Hindi ho dapat performance-driven, pero ugali. Nagsasama tayo, tapos there are times that we pray together. Not only pray together, but even perhaps pray for one another, or read the Bible together, so on and so forth. Very important yung rhythm. Pag sinabi ng rhythm, di ba, sa music, pag rhythm, patuloy kanina, lahat po in rhythm, in sync, di ba? Yung ating music, very important. So, we must let our children and even the guests that come into our household see our faith being practiced, not merely being talked about. Okay? Faith in practice, nakikita sa ating pamumuhay, yung ating pananampalataya, hindi lamang dun sa kung ano yung sinasabi natin, itong sabi ng salita ng Diyos, so on and so forth, pero dapat nakikita sa buhay natin. Yun ang tinatawag nating ulit, integrity. Yung isang salita, isa din ang gawa. So leadership grows for the family where Godward life is visible and is also shared. So principle number 3, the family that leads cultivates communion with God, not merely religious activity. Okay, ito na. Principle number 4. 4, 5, 6. 4 na tayo. Basahin natin together. The family that leads, relays, not originates the apostolic testimony. Naku, parang, ano naman ang kinalaman nito? Very important po ito. Pag sinabi natin relay, nakita nyo ba yung sa Olympics o sa mga running events? May 4-man relay over sa oval, meron silang ipinapasa. Ano pinapasa nila? Baton ang pinapasa. Hindi baston, baton ang pinapasa nila. Tapos, kung sino makaabot sa dulo na una, yun ang nananalo. So, a relay is passing on something. Very important po yan, mga kapatid, na ang pinapasa natin at tinatawag nating apostolic testimony. Testimonya ng mga apostol. Saan po nababasa yan? Sa salita ng Diyos. Yung aking ibinabahagi po sa inyo mga kapatid, ukol sa Panginoong Hesus, hindi ho nag-originate sa akin yan. Hindi ko ho iniimbento. Okay? Ipinapasa ko lamang sa inyo ang siyang aking nababasa na sinulat at nasabi ng mga unang mga tagapatotoo ng ating Panginoong Hesus. So very important po itong prinsipyo nito para sa ating mga pamilya. Okay? Sabi dito, the term witness, itong salitang witness, magwi-witness ako. Witness ka ba? Ayan. Sa Biblia po, itong salitang witness properly belongs to those who saw the risen Christ. Ang tao po, pag humaharap po sa korte at tinatawag na testigo, siya ay qualified lamang maging testigo kapag siya ay nakarinig at nakakita, hindi ho pwedeng yung naichismis lang sa kanya. Hindi ho pwede yun. You cannot be qualified as a witness in court if you do not directly see or hear what you are going to speak about. Kung ano pong ibibigay yung patotoo, hindi ho pwede yung narinig lang ninyo. You are disqualified as a witness. Okay, so you cannot be called a witness. Okay, so in the New Testament po, yung talaga mga qualified na masasabi natin tagapatotoo ng ating Panginoong Hesus, are what you call the first apostles, yung mga apostoles. Pero tayo, bilang present-day believers, we cannot be called witnesses, but we are not witnesses, but we are what? We are proclaimers. We proclaim, and relay, the apostolic witness. Kung ano yung pinasa ho sa atin, di ba? Kaya po yung salita ng Diyos na binabasa natin ngayon, ay, mga kapatid, is thousands of years old. Thousands of years old ang ating Biblia is at least 2,000 years old. Hindi po natin binabago ang salita ng Diyos.
Pareho ang salita. So, pinapasa sa atin yan. Ano? So, very important na ang pinapasa din natin sa mga anak natin, yung mismong salita ng Diyos. Hindi natin iniimbento dapat. So, our authority, yung authority natin, lies in the faithful transmission, not our personal experience. Kasi maaring pabago-bago yung experience natin. Pero kung anong sinasabi po ng salita ng Diyos, hindi po nagbabago yan. So very important na ang pinapasa natin ay yung katotohanan na nasusulat sa salita ng Diyos. It's not just our experiences. Experiences are very important. Okay? But the Word of God is more important because the Word of God is truth. Katotohanan yan, mga kapatid. So we are not witnesses, we are the proclaimers of the apostolic testimony. That's what we are. So we must proclaim the truth about the Lord Jesus Christ as it has been passed down to us. Huwag ho natin dadagdagan, huwag ho nating babawasan. Okay? Ang isinabi at isinaad ng mga apostoles ukol sa ating Panginoong Hesus, dapat accurate tayo 100%. So dito sa Marikina context natin, dito sa context ng Marikina, mayroon naman tayong mga kapitbahay, mayroon tayong mga kamag-anak dito sa loob ng Marikina. Families live in the gospel. Pag sinabi nating ebanghelyo pala, mga kapatid, anong pinag-uusapan? The gospel is about the person and work of Jesus Christ. That is what the gospel is. Yung persona, okay, ng ating Panginoong Hesus at yung kanyang gawa. That is the gospel. So, kailangan klaro, kailangan consistent, kailangan unchanged, hindi binabago, hindi binabawasan, hindi dinagdagan, At saka, kailangan it is patiently relayed. Patient, bakit? Okay? Because we relay the gospel through relationships. And in relationships, sometimes, it takes time to build a relationship. So it's very important that there is patience also when we relay the gospel. So the home becomes a relay station. Pag sinabi natin relay station, para bang dati nung wala pang internet, mga kapatid. Ang ABS-CBN nandito po sa may Quezon City, pero ang Channel 2, bakit napapanood? Maski sa Visaya, sa Mindanao, sa Norte napapanood, di ba, ang television station. Live. Bakit napapanood? Kasi may mga station na yung mensahe, di ba, natatransmit doon, tapos itinatapon din, umaabot doon sa napakalayo. That's what a relay station is. So ang mga tahanan natin, mga relay station din. Okay? We are not a debating hall, Hindi ho tayo nagdidebate dapat. Kung minsan kasi pag nagdidebate sa loob ng pamilya, away po nangyayari doon. Okay? I remember that I experience debate very often in my family, but it's not helpful. I realize. Very important po. Yun ang pag-usapan, yung talagang kung anong sinasabi ng salita ng Diyos at kung ano yung pwedeng, that we can agree on, the universal truth within the Word of God. Okay, so principle number 4, the family that leads, relays, not originates the apostolic testimony. In other words, pag ating pinag-uusapan ang salita ng Diyos at ang ebanghelyo, tayo ang nagpapakilala sa ating mga anak ukol sa Panginoong Hesus. We are the ones who are the first ones to relay the gospel to our children. Huwag nating iasa sa Christian school, huwag po nating iasa yan sa iglesia. Dapat po, nasa tahanan natin yan ginagawa. Okay, principle number 5. Disciple-making and proclamation must be shaped by, medyo malalim siguro itong salita, social judgment theory. Explain ko po sa inyo kung ano yung ibig sabihin itong social judgment theory na ito. Ang tayo po, pag tayo ay nakikinig sa mga mensahe, meron po tayong pinagbabasihan kung tatanggapin natin ang mensahe na yan, i-reject natin ang mensahe na yan, o sasabihin natin, pag-isipan ko. Okay? Pag isang bagay ay kaaya-aya at pareho yung ating paniniwala doon sa isang mensahe, madali natin tanggapin yon.
Pag yun po ay talagang salungat dun sa ating nakaugalian o yung ating personal na paniniwala, automatic, sinasabi natin, ay, ayokong pakinggan yan. Ganon. At kuminsan, pag may bagong impormasyon, sinasabi natin, ay, siguro pag-isipan ko muna. So, ang effective ministry po natin, kung nais nating yung mga pamilya natin, whether as a whole or even as individuals, kung nais natin engage sa ministry ng disciple making o kaya sa witnessing o pagbabahagi ng salita ng Diyos, we must begin with what is already accepted. In other words, pag sinimulan po natin dun sa kung ano ang alam natin, salungat na doon sa kanilang paniniwala, automatic magte-turn away yung tao na yon at di tayo pakikinggan. Kunyari, meron tayong witnessan, for instance, na, I'm using the word witness, meron tayong babahagian, okay, ipoproklama, doon sa isang Katoliko, at automatic, yung una nating sasabihin, alam nyo, mali yung pagdadasal nyo sa mga santo eh. At saka si Maria, hindi nyo dapat nananalangin. At yung pagrosaryo, mali yun. Pag nagsimula ho kayo doon, yun ang pambungad nyong sa isang Katoliko, ano sa tingin yung mangyayari? Hindi kayo pakikinggan nun. Di ba? Because that is in their latitude of rejection. I-reject kayo kagad ng tao na yon. Pero pag ang isang Katoliko ay nakipag-usap kayo, sinabi nyo sa kanya na si Birheng Maria, ang ina ng ating Panginoong Hesus, mag-a-agree ba sila o hindi? Mag-a-agree yun. Kasi that's in their latitude of Tayo, we respect Mary as well. As the mother of the Lord Jesus Christ, siya ang nagpaanak sa ating Panginoong Hesus. And she was the one that brought Him into the world at nagpalaki sa Kanya. And she is blessed among all women. Di ba? Paniwala din natin yun. So, when we talk to them and then we use the same language as they, that is common to us, mas madali tayong magkaroon ng mas warm reception yung ating relationship sa kanila. Very important. So, kailangan mag-avoid tayo yung unnecessary identity threat. Threatening ito sa akin, sa pananampalataya ko. Gusto yata akong, ma-convert nito, maging born again. Di ba, kuminsan, ganun sila eh. So, we must be non-threatening. We must allow conviction to grow gradually. Okay, very important po sa atin na malaman natin that pag sila, may conviction din sila. Meron ako kasi best friend eh. 30 to 35 years ko na siyang quote-unquote binabahagian sa salita ng Diyos. Okay? Pero siya eh, tiga Cebu, Cebuano Katoliko. Medyo ng konti, medyo malalim ng konti yung kanyang conviction sa kanyang pagiging Katoliko. Napakahirap. No? So, ngayon, iba na yung aking approach sa kanya. Kasi, I cannot release him, okay, from the grip of Rome. Talagang sabi ko sa kanya siguro mga 2 or 3 years ago, alam mo, Vince ang kanyang pangalan, alam mo Vince, sabi ng salita ng Diyos, pananampalataya lamang natin, tayo ay ligtas na. Ang sabi niya sa akin, ay wala ako sa pananampalataya. Pero kung sabi kasi ng Roma, hindi lamang sa pananampalataya ako maliligtas. Kailangan may mabuting gawa din ako. So talagang, hindi kagad niya matatanggap yon. Right? So, but we have a very close relationship. In other words, open siya sa communication namin. So, I could still influence him in a way by sharing the same things that he and I agree on, and hindi ko pinuputol yung aming relationship together. Conviction, which is biblical in nature, kailangan it grows gradually. But this is not compromise. Hindi ako kumukompromiso sa salita ng Diyos. Hindi. Sinasabi ko lamang yung katotohanan. And then, of course, kailangan ito ng wisdom in transmission. Catholics already affirm the deity and resurrection of the Lord Jesus Christ. Nananalig sila, mga kapatid, sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, okay, sa kanyang pagkapako sa krus para sa mga kasalanan, aaminin po nila yan. Okay?
yung kanyang pagkalibing, at sa pangatlong araw, pagkabuhay na maguli, at nasa kanang kamay ng Ama. Lahat po sila, they believe in that. Kasi po, sa totoo lang, tayo, mga quote-unquote Protestants kasi tayo, sa kanilang paningin, minana po natin yung mga katotohanan ito galing sa kanila. It came from them. Okay? Hindi ho original sa atin ito. Galing po, actually, sa kanila. Ang ating yung branch of natin Christianity, masasabi niya. Therefore, it is not conversion-focused evangelism, but disciple-making through home Bible studies. Kung pwede nating imbitahin yung ating mga Catholic friends sa mga tahanan natin, gusto niyo mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi sa kanila, wala mga Bible study. Pwede natin invite sila. Lalong-lalo na sila, they believe that the Bible is the Word of God. Pero hindi sila naniniwala na yun lamang ang source of authority. Marami pa silang source of authority. Ang Papa, ang Magisterium, ang tradition, at saka ang salita ng Diyos. So marami silang source of authority. Pero kinikilala nila ang Bible na salita ng Diyos. So pwede natin gamitin yun as a common ground. Gusto mo bang maintindihan ng mas malalim ang salita ng Diyos? Baka pwede tayo magbasa ng Bible together. Bible reading muna bago Bible study. So home studies work because there is shared belief, Shared belief, may acceptance zone. And Scripture clarifies and deep conviction. And of course, yung mga tahanan, yung mga households they provide relational safety. Kasi nasa loob ng tahanan tayo, Diba? We're friends, we're family. When we are in the home, may stability sa relationship. So, very important yan. So, from cultural belief to personal conviction to mature discipleship. Yun ang ating rota. When we make disciples of others, may proseso yan, mga kapatid. Okay? So, pag INC naman, sino may kaibigan kayong INC? Meron ho ba dito? Meron? INC. Marami. Si ate. Marami. Ako meron akong, sa opisina namin, merong ilan sa aking mga empleyado, INC. Doon sa may Starbucks, kung saan ako pumupunta, merong INC doon na barista na nagsiserve sa akin. Kilala ko, nakikipag-usap ako sa kanila. Hindi ako may iwas sa INC, mga kapatid. INC yan. Kausapin niya. Iba yung paniniwala niya. Wag. Hindi po, hindi dapat. Ganon ang ating attitude. Okay? So, pag INC, ang pinag-uusapan natin, okay, INC denied the deity of Christ. Okay? So, proclamation is necessary. Pero kailangan may pacing. Hindi pwede natin yung INC ka ba? Wow! Kayo, hindi kayo naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo? Di ba? Hindi pwedeng pambungad yun eh. Di ba? Para sa inyo, puwersa lang ang banal na Espiritu. Di ba? Hindi persona kasi non-Trinitarian sila, mga kapatid. Kaya very important yung makilala natin kung ano talaga yung pinaniniwalaan nila. Kasi if we really desire to make them disciples of the Lord Jesus Christ, kailangan we should share with them and not be agnostic. Pag ginano natin sila, parang talaga, hindi. Di ba? Debate, mangyayari doon. So, we begin with the authority of Scripture. We unfold Christ's mission and exaltation. And then we allow the deity of Christ to emerge from the text. Ganon, dahan-dahan. Hindi naman kailangan dun sa simula, pambungad. Kasi pag tinanong nyo ang INC, naniniwala sila na ang Panginoong Hesus ay kanilang manliligtas. Siya lamang ang manliligtas. Siya lamang ang anak ng Diyos. Totoo po yun. Yun pong sinasabi ng salita ng Diyos eh. Hindi sila, hindi nila linalabag yun. Doon lamang, doon sa may part, yung pagka Diyos ni Kristo, doon lamang sila na iba yung paniniwala. But they believe that Jesus is the Messiah. They believe that He is the Son of God. They believe that He is the only Savior. Okay? Pag tinanong ko, may kaming karpintero INC. So tinanong ng misis ko, anong paniniwala niyo ukol sa Panginoong Hesus? Okay? Si Prem ang pangalan. Kuya Prem, ano mo paniniwala? Maliligtas ko ang Panginoong Hesus.
Naniniwala siya na ang manliligtas niya, ang Panginoong Hesus. Namatay ang Panginoong Hesus para sa kanyang mga kasalanan. Okay? So, very important po na alamin talaga natin kung ano yung kanilang paniniwala. So, the home provides time, it provides trust, it provides repetition. Kaya, very important po na wag nating ihihiwala yung sarili natin sa mga kaibigan natin na INC. Na para bang, INC, hindi ko imbitahin sa bahay ko yan. Pag ganun po, kung hindi natin imbita ng INC sa bahay natin, hindi tayo maiimbita sa bahay nila. Di ba? If we invite them to our house, we should be willing to be invited to their house. Very important po yun. At pag inimbita natin ng isang Katoliko sa ating samahan, dapat willing tayo maimbitahan sa kanilang iglesia. Meron po, sabi ko nga, yung aking friend, si Vince. Dati po, nung regular pa kami nagkikita, binibisita ko yan sa Green Hills. Tuwing tanghali, pag kanyang lunch break, sabi niya, kailangan pumunta muna ako sa church bago tayo kumain. May simbahan doon sa loob ng Green Hills area. May chapel doon eh. Sinasabi ko, samahan kita. So, pagpasok doon, at siya'y manala. Ako'y nakaupo doon sa loob ng Catholic Church. Umuupo ako kasama niya. Bakit, mga kapatid? Kasi kung hindi ko siya masamahan doon sa kanyang church, paano ko siya maimbitahan doon sa akin church? Hindi ho one-way street ang evangelism. It's a two-way street. We should be willing to be invested in their lives as well. So, pag ating Sorry, yan. But the home is a neutral place, but it's nice also, no? So kung maimbitahan tayo sa kung tayo ay gusto nating maimbitahan sila sa tahanan natin, dapat willing tayong maimbitahan doon sa tahanan nila. That's the only way for there to be credibility. Hindi natin pwedeng ihalay ang ating sarili from them in order for us to have credibility in their lives when we speak about Jesus Christ. It's a two-way street, mga kapatid. It's transactional in nature. So, when we talk with them, do not begin where rejection is guaranteed. Begin where Scripture is honored. So, ito, challenge lang ito. Sabi, choose one. Invite a Catholic friend to a home Bible study or scripture discussion. Invite an INC contact to a neutral scripture conversation. Invite a neighbor for a meal with no agenda. Important yung meron kayong connection together. Begin where there is acceptance, not rejection. Now, why does this matter? Because households widen the acceptance through hospitality and pacing, not pressure. What does success look like? When the relationship deepens, when scripture conversation feels safe, na hindi parang debate, pinag-uusapan lang ang salita ng Diyos, okay? And doors remain open. Pag doors remain open, ibig sabihin yung relationship, okay? The door of communication, two-way, at it's natin sinasarahan at ayoko na makipag-usap dyan. Pag ganun po, wala po ang influensya natin sa mundo. We should be able to influence others. No? Number 6, dito po tayo magtatapos. The family that leads builds legacy through patterns. Sabi natin, anong pattern? Mga ugali po, Not events. Hindi mga pagsasama lamang na ganito, So, legacy is formed through small, repeated household practices. And the conviction deepens through rhythm, through memory, through modeling. Pagpapakita, modeling. Okay? In other words, I, as a leader, should show what leadership looks like to my children. Pwede nang sundin yung modelo ko. So what families do consistently matters more than what they do occasionally. So consistency is the key. Yung paulit-ulit nating ginagawa na tama. Ito po ang pagkakaiba ng inheritance at saka legacy. Po dito, inheritance is what you leave for people. Itong lugar na ito, okay? Itong kung saan tayo nag-meet.
Okay? Ang nagmamayari nito, magulang. Pero pag nawala ng magulang, automatic, saan napupunta? Sa anak. Di ba? It's what you live for them. Ganun po. Parang magulang ko. Yung bahay nila, eventually, pag sila ay pumanaw na at nakapilang ng Panginoon, automatic, pupunta sa akin yun, aking kapatid. But legacy is different. Legacy is what you live in people. Okay? In people. Meaning it's something that they carry with them throughout their lives. Yung inheritance po, kailangan mamatay po ang isang tao bago mo ma-inherit, bago mo mamana. Pero legacy po, importante yan habang buhay ang tao. You cannot leave a legacy when you die. You are leaving a legacy while you are living. Habang tayo ay buhay, we are working already on our legacy. So it's very important difference between the two. So the question is, do not ask, rather, what program will change my family? Ano, pwede kong programa para mabago pamilya ko. Hindi yan, ano? Ang tamang tanong is, what pattern o anong tamang ugali ang maghuhubog sa aking pamilya over a time? Okay? Tapos naka-invest tayo in building our legacy while we are alive. So ito po ang conclusion, ang strategic call para sa atin dito, para sa mga pamilya dito sa NCCC. The family that leads exercises credible influence, forms convictions for communion with God, faithfully relays the apostolic testimony, and engages others wisely through relational and scriptural pathways. Yung dalawang salita, yung pinaka-last line doon, very important. Relational and scriptural pathways. Yung malapit na pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kapitbahay, katrabaho, kaeskwela, through relationships. How we share scripture. Okay? So very important yung may relation. Hindi ho dun sa estranghero natin, nagbabahagi. Mas matibay ho ang pagbabahagi through relationships. That's why families are the very basis for spiritual leadership. Okay? As the Bible says. Itong final challenge natin. Pumili tayo ng isang household pattern na pwede nating patibayin, okay, sa ating mga tahanan itong darating na linggo. Isa dyan yung communion with God, scripture-centered conversation, hospitable decision-making, or intentional proclamation. Anyway, itong mga slides na ito, ilalagay naman natin to doon sa ating website, sa ating pwede niyo makita doon, maalala niyo, imunihan ninyo, basahin ninyo. I will share this so that during the rest of the week and the coming months, makikita natin, maalala natin yung mga easy na magkaroon kami ng impluwensya sa mga kaibigan namin, kamag-anak namin, na gamit ninyo ang aming mga tahanan. Hubugin ninyo ang pananampalataya namin. Tumibay nawa ito sa loob ng aming mga pamilya at aming naising ipamuhay ang aming pananampalataya ng matibay upang makita ng iba na tunay nga kaming mga anak ng Diyos, makita ang ilaw ng Panginoong Hesus sa buhay namin, at magbigay liwanag kami sa yapak ng aming mga kaibigan, katrabaho, kamag-anak, mga kapitbahay. Makita nawa nila ang liwanag ng Panginoong Hesukristo sa aming buhay at mabigyan siya ng tapat at tamang pagpupuri at pagdadangal. Sa kanyang pangalan, ito po ang aming idinadalangin. Amen. Maraming salamat mga kapatid. God bless us all. Praise God for His living word. Thank God for His graces. It is the start of the month of another year. Many things happened to us last year. We had a lot of to be thankful for. God may not have given us our wants, but He has definitely provided us our needs. God wants us to put our faith and trust in Him, that we show dependence and reliance in His good grace. Let me share with you Malachi 3:10. Bring the whole
tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. With this, he commands us to bring the full tithe to the storehouse or his church, to take a tenth of our produce or our income. For his obedient people, he promises to provide them abundantly such overflowing blessings. Yes, we gave, but with his love to us, he has given us a lot and so much more. Lord, we thank you for the overflowing graces and abundant blessings you have bestowed to this church and to each and every one of us. We are not expecting much, but we know that you have promised that your provisions are unending. Lead us how we can grow and support your church, our leaders, its missions, and its ministry. We love you and we thank you. In your mighty name we pray. Amen. Once again, purihin ng Panginoon sa napakayaman at napakagandang mensahe through our brother Dylan. Okay. May announcement lang. I'm not sure kung nakita nyo na yung pinadala kong NCC member information and prayer request. So, sino rito yung hindi pa nakita yung pinadala ko sa inyo? Wow. 1, 2, 3 lang. Yung iba nakita lahat. O, sino yung nakita na at nabasa na yung pinadala ko? Okay. So, mga 5. So, yung iba parang, ano yun? Anyway, ang ibig sabihin, since marunong naman tayo mag-click at saka mag-type, pinadala ko na lang yung form. Kasi yung papel, parang nawawala yung pag binigay ko, hindi bumabalik yung papel eh. So para hindi na mawala, buksan na lang natin yung NCCC chat group. Tama ba? Tapos try to fill it up. Kung may problema, let me know. Kasi kung minsan hindi naman perfect yung hindi kumakagat yung kiniklik natin. Pero ang objective natin, unang-una, mabati naman namin kayo pag birthday nyo. Tapos may prayer request kayo doon, so makapagpa-pray natin timely. At saka marami pang iba, like ministry involvement. At kung gusto rin namin magbigay ng mga inputs based dun sa information na makukuha natin. Okay lang po ba yon? But if you want to skip something, skip nyo lang. Halimbawa, ayaw nyo ibigay yung email address, okay lang naman. Telephone number sana ibigay nyo. Kasi yun yung means of communication. Okay lang? Okay. Naalala ko yung aking brother-in-law, taga Village East, Kainta. Sabi niya, alam mo, ang palad nyo sa Richmond kasi, yung basura, once a week at least dumaraan. Kuminsan nga nung last month, thrice a week.
Every other day, may naghahakot ng basura. Akala ko normal yon. Yung pala sabi nung brother-in-law ko, sa amin, every 2 months, once a month. May ganun palang problema, no? Kaya pag dumating yung truck, bubusina yon, lumalapit, nag-uunahan yung mga tao, nagbubukas ng pinto, at dala-dala nila yung mga baggages. Mayroon ng drummy baggage pa. Di ba? Sabi ng mga basura, come to me. Lapit kayo sa akin. Akin na yung mga basura nyo. Sabi ni Lord, Matthew 11, come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. At kayo aking pagpapahingahin. Ang ganda nung ni Lord, no? Hindi siya lalapit sa iyo. Kasi pag siya lumapit, pwede niyo siyang i-reject eh. Pwede hindi mo siya kailangan. Pero, pag dumating yung time na, pag nadinig mo na yung busina ng basura, talaga bang expected mo, kailangan magbusina tong basurang to eh. Ang dami kong basura. Parang ganun si Lord eh. Ang dami nating basura. Kailangan madinig natin yung, nandiyan na si Lord. Kailangan ako lumapit sa Kanya. Mag-unload ako kasi sinasarili ko lahat. Diba? Kaya nakakapagod ang buhay. Hindi tayo tumatakas sa responsibility. Ang mahirap, sinusolo natin on our own. Hindi sinabi ni Lord, come and I'll let you free. Hindi naman niya sinasabing maging irresponsible. Ang sabi niya, come, tutulungan kita. Ako nahahatak ng basura mo. Di ba ang sarap ng analogy na yun? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, let's have that kind of spirit as we receive the blessing of the Lord. Can we rise up? Tayo po tumayo. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan. Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban ng biyaya. Lingapin kayo ng Panginoon at naway mapuspos ng kapayapaan, kagalakan at pag-asang umaapaw sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Let's remain standing as we close in praise song. Let's all give back all the glory to our Lord. All creation cries to you. Worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Sing, God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens. God's we're living for the glory of your name, the glory of your name. All to you, oh God, we bring. Jesus,
teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear, that all may see. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens. God's we're living for the glory of your name, the glory of your name. Sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. I want to sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Well, church, sing. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great. God is great, and His praise fills the earth, all the heavens, and the glory of your name. Amen. Magandang gabi po. NCCC, for the first time po, sorry po, wala tayong merienda ngayon. Kasi po, may ministry team fellowship po ngayon. Hello, hello. Ito po. Sa gitna lang po. Hello, hello. Check, check. Meron kami
Hello, hello. Magsasoundcheck kayo. Natural lang naman talaga yan, napipidback kasi. Hindi, yan yung pag-test para hindi ka na ano, kumbaga na-maintain mo na yung ano, yung, Hello, hello. yung level. Hello. Na-maintain mo na. Hello, mic test. Wala na. Hello, test mic. Pero Hello, hindi hello. naman lalapit ang mic na ganyan kalapit. Oo, hindi naman. Kaya lang, Hello. ano mo siya, pinapatay mo yung Test mic. Ang nala, matimpla rin natin yan. Ito, zero. Pero nung testing natin sa instrument, okay lang yun. Pero pag yung sa mic, ayun na. Hello, mic test. Hello. Hello. Tapos lagyan natin ng mid-range doon. Dito to, kasi para ano. Hello. Ayan, lumalakas. Kaya treble yan. Hindi. Ayan eh. Sa gitna. Ito po. Ayan, treble. Ito po mid. Hello. Lumalabas na siya. Para yung bass, bawasan natin konti. Ito sa mic. Ayos siya. Hindi sa music room din yata. Ito rin yata yung voice niya sa ano. Ito po yata sa yung mid-range eh. Ayun, meron din. Hello. 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 Ayun. Dito din, oh. Check, check. Mic. Hey, hey. Check, check. Check, check. Mic. Hey, check. Check, check.